Itong gera sa Middle East can really help her in showing and contrasting herself to BBM because he is performing the leadership role. Sinong unang naglabas na tungkol sa mag-ingat po kayo, ito po ang ating susundin? Hindi ba siya? Si Presidente, anong sinabi niya? Parang reporter, may gera na ho. Pag-aaralan ho natin kung anong ating gagawin. Hindi niya ngayon magamit ang BFF ko. Paano ka gagamit ng spokes tungkol sa gera? Ang default niya, Duterte. Sige nga, patayuin mo yun sa stage at sabihin, dito po tayo tatawag, ito po ang OWA lines, ito ang DFA. Hindi maniniwala. Bakit? Kasi ginamit mo sa politika ang spokes mo. So, sino ang journalist ngayon? Si BBM. Siya parati ang report ng report. Imaginein mo ang presidente magsabi, tataas po ang gasolina ng 80 pesos. Sabi ko, ano ito, suicide. Ulitin mo lang yun ng ulitin, di ba? Sa kampanya, ulitin mo lang ng ulitin yung 20 bigas. Yung 80 pesos per liter. Sabi ko, mahina ito. So, yun yung problema. And it's all communication. Even if you have a very good English-sounding, British English, whatever, compared to PRR, this expletive, nagmumura. Sabi nga ni Kaufman, mahilig siya magmura. Pero hindi ibig sabihin, yung pagmumura niya, yun yung policy. Believe nga ako kay Kaufman, naintindihan niya yung psyche ng Pilipino. Nung ine-explain niya, yung opening niya. Ang galing. Akala ko hindi niya maiintindihan si PRRD kasi yun nga, sa isang sentence, puros mura. So, yung gera hong yan ay napakahalaga kasi it will show to everyone how Inday is a leader. So, nakakatatlo na siyang video on yung gera, kung anong gagawin. So, makikita po nyo. Next slide, please. Next slide, please. I will jump. 5 days from basic Iran versus US and Israel. It is now Indian Ocean. Sa Indian Ocean may namatay na Sri Lankan vessel. Saan ho ang Sri Lanka? Hindi ho ba malapit na sa atin? Next slide please. At makikita mo, nagsarado ang Strait of Hormuz, ang Sri Lanka nandyan. Anong impact? Next slide please. Yan po yung impact sa atin. Okay? So, nandyan na po yung Asia Pacific, ng global trade. Anong impact sa Pilipinas? Next slide please. So makikita na, can you go before that one? 1.5 to 2 million OFWs. Okay? Sa Middle East. Sino hong nanalo noong 2025? Hindi ho ba yung sinuportahan ni Duterte? Basta tatandaan nyo ang OFW, baluarte ni Inday. Ang military, baluarte ni Inday. Sa absentee voting. Di ba? Ang journalist, sabi ko one time kay Jessica, akala ko ba ayaw niyo sa kanya? Hindi, parang maraming may gusto. Baka lahat ng cameraman sa kanya. So, makikita mo yung divide, ha? Yung anti-elite. Ang Duterte kasi has been viewed as an outlier. Anti-elite. Anti-oligarch. Kaya nga sabi ko kay BP, ma'am, wala ho tayong pondo. Di, dadating yan. Sabi ko, ang barometro ko ho, pag may oligarch na tumaya, okay. Hindi ma'am, lumalambot na. Ganun. Parang hindi ako sanay na nagpapatakbo ng kampanya na walang pera. Tapos, nung nakita ko kayo, 16 years kayo, talagang voluntary at ang message niya, volunteer, na nagsama-sama kayo nung time na yon. Napakahirap ho para sa akin na maintindihan yon kasi you make certain decisions because of your belief and support and probably love of the candidate. So yun ang what makes you different. Noong 2025 20 billion ang sa alyansa na pondo. Nawala ho yung 20 billion, ang tanggap lang ni Toby Chanco 6 billion. Saan napunta yung 14 billion na kay BBM? Okay? So, hindi ko ho maintindihan
kung sa governance at sa politika, bakit ba ganun kayong katakaw? Hindi mo naman yan madadala sa libingan. Oh, sana man lang kung makita nagbigay sa bawat, kaya nga ho ako, ang advocacy ko, yung giving X amount of budget to every Filipino. Para lahat. Hindi yung iilan lang. So makikita po natin dyan, yung oil inflation is an issue. Papasok na po tayo sa 80 pesos per barrel. Yung remittance, hindi ho ba, in-announce ni journalist BBM, yung impact ng remittance, doon na naman siya sa pera nakatingin. Hindi doon sa serbisyo, no? Oh, tapos may dumating na, claim nila na sila daw ang nagparating nitong repatriation. Hello, UAE ho yun. Yun ang hari ng UAE ang nagsabi, sige, libre kayo sa sasakyan kung gusto nyong umuwi sa Pilipinas. Nakipag-usap ba sa presidente? Huh? Pupunta siya ngayon sa March 8, pupunta siya sa New York. Magsasalita siya sa Women's Conference. Women's. Kailan ba naging advocacy niya ang kababaihan? Diba? Sa New York yun. At sabi niya, he will lead the peace process. Hello? Peace process ng US, Israel at Iran? Paano ka magpi-peace process? May 9 EDCA sites ka dito. At kung titingnan nyo ho, ang west side ng Pilipinas, ang West Seaboard, lahat ho yan, may may EDCA pero may isang machine na ginagamit. Basta may protect. Kumbaga, front base tayo ng Amerikano. Kung sino ho ang taga Batanes sa inyo, ang ganda-ganda ng Batanes, ngayon, Garrison State, ang hitsura. Yaan si BBM. Okay? Tapos, of course, the peso and markets, pag tumaas ang gasolina, may sinasabi pa siya doon sa explanation niya, it will take a certain time before we realize it because it has to undergo certain, gumaganon pa siya. Hindi ko na masabi, Monday tataas, 80 to a liter, it will not be impacted immediately. So, ano kayang economics nito? Sino nagpadala ng link na yon sa akin? Ang kapatid niya, si Senator Amy. Sabi ko, oy, ano mo itong sinasabi ng kapatid mo? Sabi niya, nag-hallucinate. Okay. And of course, the security exposure because of our pivot to the US. So anong impact niyan sa 2028 presidential race? Foreign policy will be a fault line. Number 2, OFW welfare will be a campaign issue. Kahit ho, tanggapin natin yan, kung wala naman hong trabaho, walang sweldo, ang presyo ng bilihin ay tataas. Ano ang gagawin ni President? Sasabihin niya, paano ba tayo ano yung parati niya, paano ba tayo naging ganito? Parang hindi ko masabi, hello? Diba? Oo, anong gagawin natin? Parang, kasi ho siya, ang tingin ko sa kanya, nung naging presidente na, okay na siya. Na-accomplish na niya yung kanyang lifelong dream. After noon, it's all down the hill. Okay? And of course, the economic pain, sa kanya yun. Magpo-problema, reflection of you. Sabi ko nga minsan kay BP, wag na kayo magbigay ng ano. Ano ka naman magbibigay tayo ng options. Sabi ko, bayaan mo siya, bakit ikaw ang susulba? So, incumbent vulnerability. Ang 2028 ho is an anti-incumbency campaign. Ang taong bayan, galit. Okay? Pumunta kayo doon, kandidato ka, tatayo ka sa stage, sasabihin mo, ako po ay hindi corrupt. Hindi ba mag-aalisan niyo lahat ng mga tao nasa harap? Lalong-lalo na, pagtingin nila, ano nangyari sa tulay? Walang tulay. O substandard. Okay? Marami pa po tayong bagyong dadaanan, magmula ngayon hanggang eleksyon. That will always be a reminder to the voters. So bakit ko po sinasabing anti-incumbent? Kung ikaw ay may allocable, ayaw ng tao. Kasi hindi mo ma-explain, saan mo dinala yung allocable mo? So tayo, iulit-ulit lang natin, nako, si Konsyal Dayang Hirang,
pipiso lang ang kwan, walang tulong sa amin. Compared kay Kunsihal B, daming perang dinidistribute. Kanino kaya galing yun? Huh? At kung titingnan nyo, in terms of visual, kumuha ho kayo ng picture ni BBM, ni Saldico, at saka ni Martin Romualdez, pareho ho yung hitsura nila ng pagkapayat. No? Para talagang may problema sila. Pero walang remorse. Hindi nagsisisi. Hindi humihingi na pasensya na kayo. Wala. Kahit nga dun sa 18 brave Marines, kwine-question lahat yung background ng Marines, hindi kwine-question yung pera. 805 billion ang dinistribute nila to that scheme.